Hello mga ka-Fire Eye, kumusta kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Medyo okay na to. Tatapusin ko na ang kwento natin na to. Ang utang ng labandera, barang na pulol. Tapusin na natin to. Bakit nangyayari ito sa akin, inay? Si Marita o si Roda, sila ang gumagawa nito sa akin. Ito na ang parusa mo, anak. Dahil may sakit kang magsalita. Saan mo ba nakuha ang sugat mo sa leeg? Mabaho at marami ang butas-butas na parang bahay ng mga bubuyog. Kinalmot ako ni Marita kahapon nang magtalo kami, inay. Ang hayop na babaeng yun. Ipapakulong ko sila. Tigilan mo na ito, anak. Walang kasalanan si Marita sa naging kasalanan ng kanyang ina sa'yo. Malakas ang kutob kong nadala lang si Marita ng kanilang emosyon. Sinasabi ko na. At iba ang bigat ng nararamdaman ko sa dalawa. Hindi ko siya mapapatawad, inay. Namatay ang anak namin dahil sa kapabayaan niya. At pagkatapos, magdadala siya ng anak sa lalaki niya para inay? Para pasakitan ang kalooban ko. Sa tuwing nakikita ko ang Marita na iyon, kumukulo ang tugo ko. Dahil hindi ko matanggap na buhay ang anak nila ng lalaking ipinalit sa akin. Huwag, anak. Malakas ang kutob kong binabarang ka ni Roda dahil sa ginawa mo sa kanyang anak. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko kayo pinaghiwalay na dalawa, hindi sana mangyayari ito, anak. Patawarin mo ako, anak. Dahil naging makasarili ako, hindi ko rin sana hinayaang makabalik dito si Roda. Bakit, inay? Anong ginawa niyo noon? Nalaman kong mangbabarang na pulol si Roda. Natakot ako dahil hindi ko kayang labanan ang kapangyarihan niya. Malakas ang kutob ko noon na pera lang ang habol niya sa'yo. Pero nagkamali ako. Wala kang kasalanan, inay. Wala rin siyang karapatan na barangin ako. Kasalanan niya to. Kasalanan niya kung bakit lumaki ang galit sa puso ko. Kung ipinaglaban niya ang pagmamahala namin, hindi kami maghihiwalay. Hindi ko siya mapapatawad, inay. Dahil ba, hindi mo pa rin matanggap na sa kabila ng mga nagawa niya sa'yo, ay mahal na mahal mo pa rin si Roda? Napalitan na ng galit ang pagmamahal ko sa kanya, inay. Dinala na sa hukay ng anak namin ang matinding pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya noon. Maaring maluloko mo ako, pero hindi ang sarili mo, anak. Mahal mo si Roda, kaya ka nagkakaganyan. Iyan ang nakikita ko sa mga mata mo tuwing tinitingnan mo siya. Hindi ba? Lalo na nang palihim ka pang nagpadala ng mga gamot at prutas sa kanila. Malungkot na tumingin si Mang Kanor sa kanyang ina. Wala akong kamalay-malay sa nakaraan na iyon ng aking ina at ni Mang Kanor. Kung sana nalaman ko agad ang puno at dulo, hindi ko na sana nagawa ang maitim na gawaing ito. Itinuloy ko pa rin ang pangbabarang ng gabing yon. Ang leg ko, inay. Masakit. Diyos ko. Lumalabas ang mga itim na uod at dilaw na likido sa iyong leeg. At ang baho, anak. Inay, hindi ko na kaya ang sakit. Diyos ko. Tulungan mo kami. Napadasal na lang si Lola Malin sa nakadidiring sitwasyon ni Mang Kanor. Dahil kahit anong paglalagay ng langis o gamot sa sugat ng anak, mas lalong dumarami ang uod na lumalabas sa liig ng anak. Nagsimula na ring magsilabasa ng ipis, kasama ang mga maliliit na sanga ng santol. Halos mapilipit sa sakit si Mang Kanor sa bawat paglabas ng uod sa liig nito. Sa bahay naman ng aming ina, ay tahimik na akong bumalik. Hinihintay ako ng aking ina habang nakaupo sa selya. Madilim ang mukha nito na nakamasid sa akin. Kahit madilim ang paligid, natitiyak kong
Nararamdaman ng aking ina ang ginawa ko kanina. Galit na galit itong napatayo at hinablot ang aking mga palad. Sinuri iyon at nang makita ang hinahanap, nanginginig itong napatingin sa akin. Saan ka galing, anak? Nagpahangin lang po. Huwag mo akong lokohin. Gumamit ka ba ng itim na karunungan? Sumagot ka. Hindi po, inay. Sa pagkakataong ngayon, Sir Nards, nagsinungaling ako sa aking ina. Nang lulumo itong napasandal ng upo sa dingding at walang kaabog-abog, na napahagulgul ito ng iyak. Nakasubsob sa sariling palad at habol ang sariling hininga. Kamatayan ang parusa ng isang mangbabarang sa mga taong nakagagawa rito ng kasalanan. Inay, bakit po ba? Bakit kayo nagkakaganyan? Mukhang dumating na ang kinatatakutan ko. Inay, ang pagsinungalingan ka, ang bumalik ka sa pangbabarang, natitiyak kong nasa panganib si Kanor. Si Kanor ang may-ari ng dugong yan. Hindi ko akalaing magagawa mo talaga ito. Inay, bakit ba kayo nagkakaganyan? Bakit kayo nag-aalala sa walang kwentang lalaking yon? Diyos ko, hindi ito maaari. Samahan mo ko. Pupunta natin si Kanor. Nakikiusap ako, anak. Itigil mo na ang pangbabarang sa kanya. Hindi tayo pupunta sa kanya. Huli na, inay. Dahil hindi na siya aabot pa bukas. Masyado niya akong sinaktan. Inalipos na ang pagkatao ko. Nararapat lang na mamatay siya. Diyos ko, anak. Hindi. Nakikiusap ako. Bawiin mo ang barang sa kanya. Bawiin mo. Hindi ko iyon magagawa. Isang malupit na pagbarang ang ginamit ko sa kanya. Ang kapangyarihan ng isang pulol na pangbabarang ang ginawa ko sa hayop na balasubas na iyon, inay. Akala nyo ba hindi ko malalaman na siyang nagtulak sa inyo sa hagdan? Ang latay at pasa sa inyong likuran. Hindi ba siya ang may gawa? Hindi niya iyon sinasadya. Nang bigla ko siyang hinawakan, nagulat siya. Kaya naitulak niya ako. Hindi ka dapat magalit sa kanya. Bakit ba kailangan niyo siyang ipagtanggol? Hindi ba at siyang dahilan sa pagkakasakit niyo? Bakit hindi kayo magagalit sa ginawa niya? Masyado siyang mapagmataas. Hindi mo naiintindihan, anak. Diyos ko. Ano ba ang dapat intindihin, inay? Dahil siya ang tunay mong ama. Si Kanor ang iyong ama. Ano? Nagbibiro lang kayo, hindi ba? Totoo, anak. Pinapaniwala kong patay ka na. Patay na ang anak namin. Sinabi kong namatay ka. At anak kita sa ibang lalaki. Kaya siya nagkakaganon. Wala siyang kasalanan. Kasalanan ko. Sir Nards, para akong natutunaw ng mga oras na yon. Nang lamig ang buo kong katawan at halos mapugto ang aking hininga. Para bang dumilim ang aking paligid at walang ibang makita, kundi ang naririnig lang ang iyak ni Mang Kanor at ng aking ina. Alam kong wala ng paraan pa para mabawi ang barang na ibinigay ko sa aking sariling ama. Gusto kong pahintuin ang oras na iyon. Inay, bakit? Bakit kayo nagsinungaling sa akin? Kaya ba pinipilit niyong bumalik ako sa mansyon, ha, inay? Hindi utang na pera ang binabayaran ko, kundi ang utang ng mga araw na inilayo niyo ako sa kanya. Alam ba niya na anak niya ako, inay? Sumagot kayo. Hindi, anak. Patawarin mo ako. Nakikiusap ako. Puntahan natin si Kanor bago mahuli ang lahat. Hindi ko kayo mapapatawad, inay. Sinungaling kayo. Hinayaan yung saktan ang sarili kong ama. Paano pa ako mabubuhay kung alam ko sa sarili kong ako ang pumatay sa sarili kong ama? Napuno ng tensyon ang buong silid ng aming kwarto.
Nanginginig ako sa galit pero mas inuna kong puntahan ang Itay para humingi ng tawad. Para maabutan ko siya at masabing anak niya ako. Habang tinatahak ko ang daan patungo sa mansyon, halos hindi ako makahinga. Nag-uunahan na ring maglandas ang mga luha sa aking mga mata. Panay ang dasal ko na maabutan ko pang buhay ang aking ama. Nararamdaman ko rin na kasunod ko na sa pagtakbo ang aking inay. At hanggang sa pagsapit sa mansyon, dumiretso ako sa kwarto ni Itay. Naratnan kong umiiyak na si Lola Malina. Itay, Itay, patawarin niyo po ako. Anak niyo ako. Hindi ko po alam. Napatayo sa pagkakaluhod si Lola Malina at gulat na gulat sa paghagulgul ko ng iyak. Nagpalipat-lipat ito ng tingin sa nag-iiyak na ring inay. Totoo ka, Nor. Anak natin si Marita. Patawarin mo ako. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang anak natin. Kasalanan ko. Kasalanan ko rin. Patawarin mo ako, anak. Matatanggap kong ikaw, Marita, ang gumawa nito sa akin. Patawad. Hindi kita agad nakilala. Kaya pala, pamilyar sa akin ang mga mata mo. Mahal na mahal ko kayo. Iyon ang huling salita na narinig ko sa bibig ng aking ama, Sir Nards. Gusto ko pong magwala ng mga oras na yon at magpakamatay na rin dahil sa sobrang sakit. Parang tinutusok ng kutsilyo ang puso ko. Walang kasing sakit ang ginawa kong pangbabarang sa aking ama. Halos maubos ang boses ko sa kasisigaw. Wala na akong magagawa. Kahit bali-baliktarin ko ang sitwasyon, iyon pa rin ang katotohanan sa aking nagawang kasalanan. Hindi ko man lang nakasama ng matagal ang aking ama. Diyos ko, ang apo ko. Sinasabi ko na nga ba at apo kita, nararamdaman ko. Patawarin niyo po ako at inilihim ko po kay Kanor ang lahat. Huli na. Nagawa na ng anak ko ang pangbabarang sa kanya. Kung maaga kong nalaman ang tungkol sa totoong pagkatao ko, hindi ko siya masasaktan. Kaya pala ganun na lang ang galit sa inyo ni Itay. Patawarin niyo po ako, Itay. Kahit anong yugyug ko sa katawan ng aking ama, ay hindi ito gumagalaw. Wala na ring pulso. Pinagmasdan ko ang itsura ng aking ama. Matinding pagpapahirap ang aking nagawa. Ang mga sugat sa liig nito at ang isang basong uod na nahulog mula sa sugat nito, sapat na para ako ay mabaliw. Para akong nasisiraan ng bait na niyakap kong pabuhat ang walang buhay kong ama. Sige na, Itay. Galitan niyo po ako. Ayos lang basta't buhay kayo. Magsalita kayo, Itay. Nakikiusap ako. Hindi ko pa kayo nakakasama eh. Pagkatapos ng malagim na pangyayaring iyon, masyado kong dinamdam ang aking mga nagawa. Hanggang sa mailibing ang Itay, wala akong kinakausap sa kanila. Nagagalit ako sa sarili ko habang sinusunog ko ang aking mga gamit sa pangbabarang sa ilalim ng puno ng santol. Walang patid ang mga luhang lumalabas sa aking mga mata. Hindi ko pa rin magawang patawarin ang inay sa kanyang mga nagawa. Napagdesisyonan ko na lang na sunugin ang mga kagamitan ko sa pangbabarang. Pagkatapos ay ibinaon ko ang mga abo sa lupa. Pero ang hindi ko alam, Sir Nards, na kapag sinunog ko ang kagamitan sa pangbabarang na pulol, ay may kapalit itong parusa. Isang parusang pagdudusahan ko ng habang buhay. Itay, pinagsisiyan ko na ang mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Patahimikin niyo na po ako. Halos gabi-gabi sa pagtulog ko, nakakakita ako ng isang lalaking may sungay. Pinagtatawanan ako at madalas ay hinihikayat niya ako magpakamatay.
Kung minsan naman ay mga tinig na bumubulong sa tenga ko. Ito ay ang mga taong binarang ko, kasama ang aking ama. Tinatanong nila ako ng bakit. Bakit ko ginawa iyon sa kanila? Kaya naman naisipan kong humingi ng tawad sa bahay dasalan. Pagkatapos ay binibisita ko ang puntod ng aking ama. Patawarin niyo Itay Sinay sa kanyang mga nagawang kasalanan sa inyo. Ako rin, patawarin niyo. Kung nasaan man kayo ngayon, tanggap ko na ang parusa kapalit ng ginawa ko sa inyo. Matagal ka nang napatawad ng iyong ama. Napalingon ako sa aking likuran. Kasama ni Lola Malin ang aking inang si Aling Roda. Umiiyak ito kagaya ni Lola. Napatakbo ako sa inay at sinalubong ito ng yakap. Napaiyak na kaming tatlo sa harap mismo ng puntod ng aking ama. Magkakasabay kaming humarap sa kanyang libingan at magkasamang nagdasal sa ikatatahimik ng aking ama. At sinarili ko ang lihim na parusang gabi-gabi ay naniningil sa aking pagtulog dahil gabi-gabi akong binabangungot. Talaga bang buo ng iyong pasya, anak? Hindi ka ba uuwi ng mansyon? Oo naman, apo ko. 3 taon na kitang hindi nakakasama. Saka malapit ka nang pumasok sa kumbento. Saluhan mo muna kami sa hapunan. Ang lola naman, maalala ko lang sa mansyon ang mga pangyayari ngayon sa buhay ko. Kayo na lamang po ni Inay. Bukas po pala ay paluwas na ako ng Maynila. Sa kasalukuyan, Sir Nards, ay isa na akong madre. Tama po kayo. Pinili kong magsilbi sa Diyos para kahit papano magkaroon ng katahimikan ng puso ko at kapanatagan sa isip ko. Madalas pa rin akong binabangungot ng nagawa ko. Pero dahil kapiling ko ang mga taong malaki ang pagmamahal sa Diyos, unti-unti akong nakaka-recover sa traumang aking kinasadlakan. Marami pong salamat sa pagbabasa ng aking kwento. At more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Marita, at ang aking mga karanasan na pinamagatang Utang ng Labandera, Barang Napulol. Wakas. Ayon, medyo maiksi na pala yung kadugsong. Grabe naman yung ending na to. Nakakaiyak. Kawawa naman ni Mang Kanor. Pati na rin ni Marita, hindi niya nakasama ng matagal yung kanyang ama. At ayun, nagsisisi rin naman siya sa nagawa niyang kasalanan at tinalikuran na rin niya yung pagiging isang mambabarang. At naging madre pa. So, maganda. Salamat po sa inyo, Ma'am Biltarin Black, sa iyong binigay na kwento. Maganda. Sana tuloy-tuloy pa rin ang paggawa nyo ng mga sulat, mga kwento. Kaya yun, more power po sa inyo. At dahil dyan, magbabasa tayo ng mga comments sa part 1 nito. Tapos part 2, magbabasa tayo ng mga comment. Tapos shoutout na rin natin. Ayan na. Eto, umpisa natin kay Ma'am Biltarin Black. Ang ganda naman po ng kwento. Bagay po talaga ang boses nyo. Wow. Salamat po, ma'am. Shoutout po sa'yo. At kay Ramonita Verdugo, gandang gabi. So busy nak. Pakinggan ko part 1 and part 2. Ayan, salamat po sa inyo. Mami Ramonita Verdugo, shoutout po sa'yo.
At kay Sid Vicious ng Drummer Tales. Yan, suportahan nyo din po ang channel niyan. Good PM Boss. Yan, magandang gabi din po. At kay Kundisa ng Lakbay Diwa. Yan, si Ate Tisay ng Norte. Rainy afternoon po, brother. Listening now while working. Salamat po, ate. Shoutout po sa'yo. At dito naman, Angel Masanggid. Ayun, tama ba? Totoo yan. Minsan sinasadya nila ang paglalagay. Tama nga po. Meron nga pong ganon. Shoutout po sa'yo. Salamat po sa pakikinig at pag-comment. Salamat po sa suporta. At ito ulit si Ramonita Verdugo. Nice story. Waiting finale. Tunsil kasi. Tunsil nga naman. Kasi may sipon eh. At syempre sa mga hindi nag-comment, shoutout pa rin sa inyo. At sa mga kapatid natin sa horror community na yung pinapakinggan ko, andito sina ang Pinuno, Anghel, Pinoy Creepypasta, Tagalog Horror Stories. At ito si Drummer Tales. Tapos ito si Ang Hukom. Yan, si Amigo. Siya ang nagturo sa akin para maging isang narrator din. Tapos ito si Kwentong Enteng, Cell Animation, mga kwento ni Kabanong, ang pahina Tagalog Horror Stories, mga kwento ni Telmo, ang Bantay, Ingkong, ang Palatandaan, Sindak TV Official, Lakbay Diwa Tagalog Horror Stories, Team Bicol Horror Stories, Midnight DJ Tagalog Horror Stories, Pagkagat ng Dilim, Spark Laurita, Kakilabot TV, Ang Hukom, Pinoy Topics Tagalog Horror Stories. At ito si Dakila Stories. Wala pa siyang upload pero supportahan po natin. Flipping Arkanghel, Ang Sundo Horror Stories, Kadiliman Stories, DM Stories, Kwentong Bayan, Ang Manlalakbay, Aswangan TV, Miss Clar Horror Stories, Bangungot Diaries, mga kwento ni Ka Eric, mga kwentong Baryo ni Lolo. Tapos Liwanag ng Buwan. Tapos Ang Hiwaga, Antengera. Ayan. Sityo Pangil, Kwentong Takip Silim, Ang Sugo Horror Stories, Baryo Pangil. Ayun. Suportahan po natin ang mga channel na nabanggit ko na yan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayun lang. Hanggang sa muli. Salamat.